na sa ating banal na pagdiriwang. Panawagan sa ikakasal. Si Francis Yan na taga Binondo, Manila, anak ni na Peterson Gan at Marilyn Yan, ay ikakasal kay Erica Lee na taga San Andres, Manila, anak nila Liman King at Erlinda Lee. Kung sino man ang minalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya. Contact number 0915-4585-880. Salamat po. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni na Carmelita Valderosa at Joseph Michael Coronel para sa kanilang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ni na Florida Tabian, Elizabeth Domingo Garces, Lovell and Erica Pintor and family, Ethel and Richard Pintor, Ofelia and Clarisma Monleon, Josefina Cachedo, De Ocampo family, Mr. and Mrs. Joselito Bocacao and family, Mr. and Mrs. Ezekiel Posadas Jr. and family, Louis Lopez, Ryan and Jean Navia, Angelito Bonus and family, Mr. and Mrs. Eddie Concepcion, Boots Litz Villar, Normita Luciano and family, Luciano family, Lydia Terrado and family, TGM, Mem Apostol, Elena Bakhosen, Rolando Gonzales, Jeremia, Luciano family, Sinia De Sagun, Janina Novi, Veronica De Vera, Helen Rosita Losendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia, Walden Ang, Zeus and Leti Candelaria, Teresita Katibog, Loretta Teneral and family, Noel Brosepcon at Dalisay family. Gayon din ang natatanging kahilingan ni Giliat Yopangco, Baycris General Merchandise and Company, Maria Cristina Diaz, Jinky Tumanda, Emelinda Mangalus, Olive de Guzman, Diaz Siblings, Rina Ann Roas Macaraig, Lydia Kaskasan, Ferry Manzano, Ferdi Del Mundo, Doktora Felisa Casamayor, Giliat Yopangco, Cristina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Baby Faye Martinez, Nikki and Chow Martinez, Jericho Texon, Brother Angus and family, AJDC, Carlos Garde Jr., Iris May Katibog, Rosalina Mopas, Jose Ferro and family, Marjorie Manlilik, Anthony Geriba, at Kevin Santos Calvo. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Jasmine Sebeldea Lim, Larilyn Pontinieles, Maricel Mariano, Alma Tuason, Rowena Calaunan, Chairwoman Decena, Ofelia Monleon, Alma Macario, Violeta Villar, Zenny Lago, Olive de Guzman, Grace Wong, Emmanuel Diaz, Rosalinda Malana, Lovejoy Gonzales, Ligaya Padilla, Vin Untalan, Jennifer Abalateo, Gabriel Iken Ibo, Rodolfo Dane Halili, Nick Berondo, Maluuy, Jeric Fernandez, Jill Endigna Kalina, Lay Eranista, at Timotea Tan. Gayon din ang panalangin para sa mga kaluluwa ni na Elizabeth, Agapito Dizon, Napoleon Garcia, Dr. Walanito and Lorna Mercado, Victorio Garcia Jr., Jaime Coronado, Caravana, Thomas III, Antonia, Delia Angeles, Paz, Bricio, Teodoro, Consuelo, Robinson, Teodora, Ambrosio, Maria, Edgar Luce, Jennifer, Dolores, Edgardo, Jovel, Edwina, Guillermo Galgo, Mario, Marlon, Sergio, Rose, Manuel, Angeles, Juanito, Lori, Teofila, Daisilin, Elizabeth, Mario, Conrado Ginto, Zenon Amada, RJ Rodolfo, Mary, Victoria, Francisco, Rosito, Teodoro, Ted, Hermigelda, Merlinda, Eleuterio, Carmelita, Salvador, Bernardo, Maricel, Maria, Clarota, Lexina, Renato Uy, Crescencia San Jose, Arnel Magtuloy, Rolando Carminid, Reynaldo Fajardo, Carolina De Castro, Gloria Tupas, Leonila,
Fortunata Federico Jr., Rodolfo, Andresito Tacorda, Federico Sr., Mariano, Rizel Garcia, Arnulfo Inocencio, Paz and Solomon del Rosario, Remedios, Linda and Erlinda Gatchalian, Melquiades, Osi, Daisy, Joril, Arlene, Renato, Carmencita, Dominga, Daisilyn, Lisel, Arnulfo, Leticia Apostol, Ariel, Arturo, Fermina, Hipolito, Estrelita, Joseph, Jose, Marina, Sam, Severo, Teresita, Victoriano, Candelaria, Telma, at Wilma. At para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Morancil at Verwen family. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumugon at naging tapat mula pa noong una, at mayroon din namang tumugon sa takipsilim na ng kanilang buhay. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos tungo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa atin, nauna man o nahuli sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos, ay binigyan niya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Ipagdasal natin ang mga manlalayag at migrante na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kani-kanilang pamilya. At ang mamuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverendo Padre Benjamin Solamilio.
Siyang tanging lakas, pagkat sumpa niya'y laging iingatan, pinamahal niyang bayan. Bayan, umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan, umawi ng papuri. Bayan, umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong nagdaan, sa lahat ng biyaya at pagpapala na Kanyang kaloob sa atin. Tayo ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga hinaing at pagsusumamo. Isama natin sa ating panalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga taong mababait sa atin, tumutulong sa atin, sumusuporta sa ating mga gawain. Sama rin natin sa ating panalangin ang mga seafarers at mga migranting Pilipino, naway patatagin sila ng Diyos sa kanilang hanap buhay, lalo't malayo sila sa kanilang pamilya. At isama rin natin ang ating mga kapatid na mahina at may sakit. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Inaanyayahan ng Panginoon ang mga makasalanan na magbalik loob sa Kanya. Tulad ng mga manggagawa sa Ebanghelyo, lahat ay inaanyayahang makibahagi sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na. Nang maling isipan, sila'y manunumbalik. Lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa. Ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin, ang kadakilaan niya'y mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikhang pagtingin niya'y mamamalagi.
Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kaniya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Dito man sa lupa o sa kabilang buhay, panatag si Apostol San Pablo, nakapiling niya si Kristo at sapat na sa kanya ito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, 'Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.' At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, 'Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh,' sagot nila. At sinabi niya, 'Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan.' Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, 'Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho.' Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?' At sinabi niya sa isa sa kanila, 'Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli, nang tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna. Ang nauuna ay mahuhuli.' Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung bibigyan ko po ng pamagat o tema itong ating pagninilay ngayong ika-25 linggo sa karaniwang panahon, ang title po ay Unfair ba? Bakit po unfair? Kasi may nagrereklamo sa ating ebanghelyo. Yung mga unang na-hire, yung mga unang nagtrabaho, nagrereklamo sila. May karapatan ba silang magreklamo? May karapatan ba silang magreklamo? Merong bang unfair labor practice? Actually, meron. Yung vineyard owner can be accused of unfair labor practice. Kasi ba naman binigyan niya ng pare-parehong sweldo ang mga na-hire niya kahit hindi nagtrabaho ng buong araw? Nung panahon ni Jesus, ang working hours nila ay 12 hours. Nagsisimula sa umaga ng 6 a.m. at matatapos ng 6 p.m. Can you imagine that? Buong araw ang trabaho dati. Ngayon ay 8 hours na lang. Meron pang 2 hours snacks. No? Yung mga na-hire ng 6 a.m., 12 hours silang magtatrabaho. Yung mga na-hire ng 9 a.m., 9 hours silang magtatrabaho. Yung 12, 6 hours. Yung 3 p.m. na na-hire, 3 hours lang. At yung 5 p.m. ay 1 oras lang magtatrabaho. Diba? At hindi lang pare-pareho yung binigay ng may-ari. Inuna pa niyang bigyan
ang mga na-hire niya ng 5 p.m. Can you imagine that? Is that unfair? Isn't that unfair? Maybe you would agree with me. It sounds unfair. Inuna pa niya yung bayaran yung mga 5 p.m. Pero hindi naman niya pwedeng idemanda. Hindi man siya pwedeng idemanda ng mga na-hire niya ng una. Kasi nagbigay naman siya ayon sa kanilang nagkasunduan, legal naman, di po ba? Subalit kung titingnan natin ng maigi, parang hindi patas. Kasi kung ang sweldo halimbawa 600 sa buong araw, lalabas na 50 kada oras ang bayad. Diba? Kasi 12 hours magtatrabaho ka for 600. Ibig sabihin, kung isang oras ka lang nagtrabaho, dapat 50 ang iyong matatanggap. Diba? Pero sabi ng vineyard owner, are you envious because I'm generous? Generous ka ba? Okay, kung generous ka, sana nagdagdag ka sa 12 hours na nagtrabaho sa init ng araw. No? Why can you be generous to all? Para yung reaction ng mga kabataan ngayon, sana all. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi natin masasabi sana all. No? Ito yung mindset ng mga nag-complaints. Ito yung mindset ng mga nagrereklamo. Kaya pwede talaga siyang ma-accuse of unfair, hindi patas. Well, this is a parable. This is not about labor issue. It is not about labor-employee relationship. It is rather the kingdom of God sa kaharian ng Diyos. It is both justice and mercy, fairness and generosity. Alam niyo ba, madalas sa Biblia na-accuse ang Diyos na unfair. Kaya kailangan maintindihan natin ang perspective ng may-ari ng vineyard. Tulad yung anak ng prodigal son, kinuha ang kanyang mana, nagwaldas. Nung bumalik siya, tinanggap siya at nagkatay pa ng baboy. Ang sabi ng kapatid, ako nga hindi mo ako nabigyan ng kahit kambing. Pero itong anak mo, di ba, isn't that unfair? Di ba? Pero kailangan maintindihan natin ang perspective ng may-ari ng vineyard. How we combine justice with mercy, fairness with generosity. Pero bago natin tingnan ang perspective ng may-ari ng vineyard, tingnan natin yung concept natin ng fairness. Bakit gusto natin ng patas or fairness? Kasi it gives us an assurance of order. No? Para walang gulo, walang chaos, dapat patas. It's not all wrong. Kaya meron tayong set of standard para maging patas. Kaya lang minsan, kahit patas, minsan meron pa ring magdududa sa atin. No? Sasabihin niya, favoritism kasi yan eh. Favorite siya ng boss namin. No? O diya palakasan. Pag ganun po na may favoritism, talagang totoong unfair. Kaya we need to understand, no, is it really unfair? Kaya tingnan natin ang perspective ng may-ari. Alam niyo po, hindi pareho ang equality and equity. Ang equality pare-pareho. One, isa ka, one din sa akin. Equality po yun. Two ka, two sa iyo, two sa iyo, two sa iyo, two rin sa akin. Equality po yun. No? But equity is different. Equity is according to your need, according to the situation. And most probably, this is where the owner of the vineyard is coming from. Nakilala niya ang mga nagtatrabaho. He evaluates them. No? Parang the parable of the talents. 5 sa kanya, 3 sa kanya, 1 sa kanya. Bakit sa kanya 5, isa sa kanya 1? Isn't that unfair? Well, it is according to the capacity. It sounds unfair, hindi patas, pero that's equality, equity. No? Why would you entrust 5 talents to someone whose capacity is only 1? Kung ang kaya lang niya ay isa, why would you give him 5? That's equity. Diba? Alam niyo po, our world, the man's world, is wage-based world. But the kingdom of God is grace-based world. No?
Ay bibigyan ko ng halimbawa. I'll give you an example. Kasi kapag we allow little grace, if we allow only little grace to exist, that the disconnect happens. I'll give you an example. Sabi dito, the first shall be the last, and the last shall be the first. Sa mundo natin, in man's world, the first shall be first, the last shall be last. Last siya dapat huli siya. But in the kingdom of God, inuuna yung mahihina. Kaya nga meron tayong linya for PWD, for senior citizen. Kasi inuuna natin siya. Yung mga taong mahihina, dapat binibigyan natin sila ng priority. Kaya pumasok dito sa atin ngayon, sa ating panahon natin yung gospel value. Do you feel unfair kapag nakita mong PWD na una sa iyo? Do you feel unfair kapag nakita mo ang senior citizen na una sa iyo? No. You don't feel unfair. That's the gospel value. Kaya, ang sabi sa kakarian ng Diyos, yung mga nahuhuli, yung mga mahihina, yung mga may sakit, yung mga nasa laylayan ng lipunan, sila dapat ang inuuna. Kaya we will understand now, what's the meaning of this? The first shall be the last, and the last shall be the first. That is the expression of the gospel value. And it is okay for us. Diba? Yan yung difference ng perspective. Kapag ang perspective lagi natin, I deserve this, I am entitled to this, then you will feel unfair. Magkakaroon ka ng unfair kasi feeling mo you deserve this. Entitled ka, no? Kaya minsan nagkakadimandahan yung magkakapatid, kahit magkakapatid. Kapag ang perspective ng magulang ay hindi equality but equity. No? Kasi base sa nakikita ng magulang, mas kakailanganin ng isang anak niya ito, kaya ibinigay niya. Kaya minsan hindi equality. May mga ganong magulang, ito sa kanya ibibigay ko, ito sa kanya. Kasi according to the needs. Tulad na isang bata, nagtatampo. Bakit daw siya hindi tinututor ng nanay niya? Kaya ang sabi, lumapit siya sa nanay niya, sabi niya, maybe you love him more than me. No? Kasi tinututor niya yung kapatid, siya hindi siya tinututor. Ang sabi ng nanay, Nak, lagi kang nagpa-first honor. Kahit saan ka ilagay, ikaw laging nauuna. At itong kapatid mo, bumabagsak. Nangangailangan ng tulong. No? It's not that I love him more than you. Pareho ko kayong mahal. Pero mas kakailanganin niya. You get the point? Na-pick up ng bata yun. Kaya, no, dalawa na silang tumulong. That's family. That's equity. The society is becoming more advanced kung hindi lang equality ang titingnan natin, kundi equity na rin. Kasi marami sa atin hindi nabibigyan ng right opportunity, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. And come to think of it, what do we deserve in this life? No? Hindi lang justice ang pinag-uusapan in the kingdom of God, kundi fairness, mercy, and grace. Kaya doon magkasama yung justice, mercy, and grace. Kaya sabi ko nga, we don't deserve this, but God is so good to us na binigyan tayo ng mga grasya, ng kalikasan. Marami binigay sa atin which we do not deserve in the first place. Dahil yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sana, ang hamon ng Ebanghelyo sa atin ngayon, na hindi natin makita ang Diyos na unfair because He looks to us according to our situation. And that's equity, justice, with mercy, fairness, with generosity. Ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Amen? Magsitayo tayong lahat, sabay-sabay nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti, isang pakikilahok sa pagbubukas loob ng Diyos. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan, na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Kung tiwala tayong manalangin, Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita mo, O Diyos. Sa kabila ng pag-uusig at kahirapan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga namumuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tingnan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabutit, tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa, at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama naming tapat, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang bumabay sa amin upang maiwaksi namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ito
Tid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng isang Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong dunay. Noong Jesus, namin mahal, iligtas mo kami kanan. Noong Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Oh, peace. Peace. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali. Ang atin pong second collection ay para sa Migrant Sunday. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal ng iyong Karistiya. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Belen ng Soledad, mahal kita. Amen. At sadyang may kapwa ang sarili, dapat kailan ng pagsisilbi at mamahal, ligaya'y nanalisay, pag sa kapwa buhay mo ay unang-unang atas ng kabanalan. Iba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat kailan ng pagsisilbi at mamahal, ligaya'y nanalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing sa pamilihan, laging gabing naghihirap, at tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Bawat galing sa pamilihan, laging gabing naghihirap, at tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Magsitayo po ang lahat.
Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa ngayong gabi, sa lahat ng naglingkod at nag-serve. Maraming salamat po, at sa lahat naghanda para sa ating pagdiriwang sa inyong lahat. Maraming salamat. So inspiring for those young kids to see, no, very active, participating in the Eucharist. Sana maikayat pa natin ang ating mga kabataan dahil sila ang bukas ng simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ang ating misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man